May isa kong kaibigang missionary. Matagal siya nag-mission sa bansang Irian Jaya, sa isang tribo na malayo talaga sa civilization. After more than 10 years doon, marunong talaga siya sa kanilang lingwahe, sa kanilang kultura. At isang araw, umakyat siya sa bundok. Malayong-malayo, mga 3 araw lakarin. Umabot siya sa isang lugar kung saan wala pang mga dayuhan na nakapunta doon. Siya ang pinakaunang foreigner na nakarating, pinakaunang white person na nakita ng mga tao doon. Pero paglubog ng araw, tumigil siya sa isang sityo at ang mga tao sa sityo na yon, kahit wala pa silang nakitang foreigner, talagang excited sila at ang lahat ay naipon doon sa kanya. Kung saan ako nag-mission, hindi ganon. Yung mga mangyan ay medyo takot. So kung pumunta ka sa isang lugar na hindi pa nila kilala ka, ang makita mo lang doon ay yung mga damo na gumaganon sa kanilang pagtakas. Pero dito sa lugar niya, talagang gustong-gusto nila. So, nag-iipon ang buong mga tao doon sa bahay kung saan tumuloy yung missionary. Sabi ng missionary, samantalahin ko itong pagkakataon upang turuan sila tungkol kay Jesus. So, nag-start siya sa kanyang karanasan sa kanila. Alam niya yung kanilang kultura, yung kanilang ways, at kung paano i-present nga ang gospel in a way that makes sense to them within their own culture at sa kanilang lingwahe. So, actually, nag-start siya parang presentation ng buong kasaysayan ng kaligtasan. So nag-start siya doon sa langit, kung paano si Lucifer ay nagkasala, naging Satanas, kung paano siya ay napalabas sa langit, kung paano siya ay napunta dito sa lupa, yung creation, at kung paano nga ang kasalanan ay pumasok dito sa lupa dahil sa unang kasalanan ng ating mga ninuno. At pinatuloy niya yung mga basic steps ng biblical history at hanggang sa point kung saan si Jesus mismo, ang anak ng Diyos, Jesus mismo ay pumunta dito sa lupa at namatay upang iligtas sila. Ang mga tao ay natutuwa, lalo pa nung narinig nila na si Jesus ay malapit ng babalik. At kapag babalik siya, kunin niya ang mga tao na tumiwala sa kanya, tumanggap sa kanya. Tuwang-tuwa talagang mga tao. Actually, sabi ng missionary, parang pinaka-success story niya yon. Sa isang gabi lang na-convert ang buong sityo. Pero late na, gabi na, yung mga tao ay pagod na, kaya unti-unti bumalik sila sa kanilang mga tahanan. Pero habang bumabalik sila sa kanilang mga tahanan, may isang matandang lalaki, may isang lolo na nakaupo pa rin doon. Matanda na siya bago dumating itong mabuting balita. At medyo sa kanyang edad, first time niya talagang narinig ang ganitong klaseng story. At sa kanyang edad na yon, nahihirapan talaga siyang maintindihan. Gustong-gusto niya maintindihan, pero nahihirapan siya. Pero actually very malimit sa mga people na may karanasan sa mga espiritu, may mga karanasan sa albularyo, na very spiritually perceptive. So sa kanyang puso, naramdaman niya na ang tinuturo ng missionary ay may power at ito'y mabuti. Kaya gusto niya. Kaya hanggat nagtuturo pa rin ng missionary, ang matanda ay nakikinig pa rin. At siyempre, ang missionary naman, habang may nakikinig, nagtuturo pa rin. Kahit isa lang nakikinig. Tuloy pa rin ang tuloy ang missionary hanggang napansin niya na ang matanda ay biglang nanginginig. At may malaking luha na lumalabas sa kanyang mga mata. Now, sa kanilang kultura, hindi nila talaga tinatago ang kanilang damdamin. Pinapalabas talaga ng husto. Kaya nagsimulang umiyak yung matanda. Sabi niya, "Hey! Ano ang kasalanan namin?" Ay, siyempre, nagulat yung missionary. Sabi niya, "Bakit, tay? Anong ibig sabihin? Bakit?" Nagtanong yung matanda. Sabi niya, buong buhay mo ba? Kilala mo ba itong si Jesus? Sabi ng missionary, "Well, opo. Buong buhay ko, kilala ko si Jesus." Paano naman yung tatay mo? Kilala niya rin ba itong si Jesus? Wow, opo, pati yung tatay ko, kilala niya rin si Jesus. Paano naman yung tatay niya, yung pinakalolo mo? Kilala niya rin ba itong si Jesus? Sabi ng missionary, "Well, kunting ibang kanyang pagkaunawa, pero opo, kilala niya rin si Jesus." Aba, nag-iyak uli yung matanda. Sabi niya, "Ay, ano ang kasalanan namin?" Sabi niya, "Buong buhay ko, natatakot talaga kami sa mga demonyo. Nung isang taon lang, namatay ang aking tatay. Sumisigaw siya sa takot habang tinatorture siya ng mga demonyo, mga espiritu. Totoo pong nangyayari ang mga ganito sa mga taong nasa ilalim ng kapangyarihan ni Satanas." Sabi ng matanda, Bakit? Bakit hindi ka dumating bago siya namatay?
Namatay siya na walang kaalam-alam na may Jesus, na may ibang way, na may paraan upang maligtas kami, upang makapunta kami sa langit, upang makaroon kami ng buhay na walang hanggan. Namatay siya na walang alam na pwede siyang mamatay na may kapayapaan. Bakit hindi ka dumating bago siya namatay? At hindi lang siya, generation after generation after generation ng aking mga tao ay namatay na walang kaalam-alam na may Jesus, na may ibang way. Samantalang ang iyong mga tao, generation after generation after generation ay nakakaalam ng katotohanan ng dakilang pag-asa na yon. Hindi niya sinisisi ang missionary. Isip niya, siguro may something sa amin kaya walang gustong mag-mission sa amin. Pero nahiya talaga yung missionary. Ano ang isasagot niya doon sa matanda? Kasalanan ba nila na hindi nila alam na may Jesus? Siyempre, hindi po kasalanan nila. Wala nga silang alam. Tayo mga kapatid ang nakakaalam ng katotohanan. Nasa atin ang dakilang pag-asa. For more than 2,000 years, ang utos ni Jesus, ang tanging utos ni Jesus sa kanyang iglesia bilang ating trabaho ay make disciples. Gawing alagad nga sila ang mga taong hindi nakakaalam. More than 3 billion people today, hindi pa rin nila kilala si Jesus. Huwag nawa mangyari na ang next generation ay makasisi pa sa atin na bakit walang pumunta sa kanila. Please, won't you join me? Won't you join us in God's mission and in doing God's mission in the way that Jesus taught us to do it? Sa pamamagitan ng pagdidisciple leading to multiplication.